Okay, ito, Boss Toyong. May pang-apat akong tanong. Sige. Tatanong ko lang kung kailan ka nagkalapate. Kung kailan ka nag-umpisa mismo. So, nagkalapate ko, ang tatay ko kasi nag-aalaga ng kalapate nung maliit pa ako. Pero di ako mahilig sa kalapate. Nagkalapate ko since 2002. 2002. So, nag-race kami. May grupo pa kami dati, nila Boss Reggie, ng RSPC, Rizal Sprint Pigeon Club. So, nagwagi tayo doon ng apari natin, isang kalapati natin, nag-winner tayo ng apari overall. So, na-stop ako, ito lang ako bumalik sa kalapati, year 2000. Year 2020. 2020. Oh, year 2020. So, almost 3 years pa lang ako nagbumalik sa kalapati ulit. Okay. Eto, meron pa akong nasa tanong lang to. Siyempre sa pagkakalapate, may mga benepisyo Para sa'yo, ano yung benepisyo ng pagkakalapate? So, malaki ang benepisyo sa akin ng kalapate. Number 1, sa pag-iibon, nakakatanggal stress. Tama. Diba? Oo. Nakatanggal yung stress natin. Merong ang nagsiselos na yung ating mga kapatner. Pagdating, kalapate agad ang pupuntahan mo. Sisilipin mo kung okay sila, di ba? Tama. Tsaka number 2, nagiging marami kang kaibigan sa kalapate. Yun, ang importante ron. Ang nakakasama mo, nagiging kaibigan mo sa pagkakalapate. Lalo yung mga may grupo na kayo, ang dami mo naman nakikilalang mga tao na dahil lang sa kalapate na dumadami yung nag-i-stretch yung pagiging pagkakaibigan nyo lahat. Tama. Kasi dyan din ako dati, yung mga naging kumpare ko, sa pagkakalapate lang din Tama yan. Ayan, Mama Sir, nakita nyo yung mga tinanong natin sa kanya. Ngayon, Boss Toyong, ikaw na yung mag-end sa video natin. So, thank you very much. Salamat nga pala kay Master Edwin sa maising interview sa akin kasi sa pag-iibon. Dati rin siya nag-aalapate. Gusto niya kasi kung ma-interview. So, pinaunlakan natin si Master para ma-share ko lang yung paano ako mag-alaga ng kalapate. Sa ngayong 2020, ako nag-start sa 2024 na. Magsa 23 ngayon. So, almost magti 3 to 4 years na tayo. So, balik ulit tayo sa kalapate kasi malaking benepisyo para sa akin. Kasi ako, bala ko ulit bumalik sa pag-iibon. Kaya, in-interview ko siya kasi alam ko marami nang nagbago baka mamaya. May mas maganda siyang may tuturo sa akin. Mas kailangan i-adapt natin yun. Yan, na-adapt ko rin sa mga galing na nagkakalapate. Pero sa ako, bilang isang puncher, dati naniniwala ako na ang kalapate, pag sa pangalan si ganito, galing si ganito, ay magagaling. Diba? Depende rin pala sa pag-aalaga at maintenance nyo kung paano kayo balikan ng kalapate. Diba? Hindi porket galing kay malaking tao, kay sikat na ganito, napakagaling na tao yung kalapate niya. Kala mo, pag nasa iyo na, magcha-champion ka na. Hindi pala. Ikaw din pala ang magbibigay ng sa ibon mo, lakas. Tama. Ikaw din ang mag-maintain sa kanila para bumilag sa'yo. Kasi ang ibon minsan, nagbabanding kayo niyan, hinahanap din nila sa'yo yung pag-aalaga mo, sila naman, hahanapin din sa'yo yung mga vitamins at saka yung kaugalian nila na nandiyan dyan sa amon nila. Kaya dapat tulungan lang, amo, ibon, para magtagumpay tayo pagdating sa mga race, mga training, at para bumalik ang ibon. Diba? So, thank you very much. Salamat sa inyo lahat. Follow my page, Toyong TV. Master Edwin, huwag niyong kalilimutan. Master, pagka kailangan mo ng ibon, isang pares, pahiramin kita kung gusto magsimula. Ayun. Salamat mga Master.